Nangyari pong bombing sa Dimaporo Gym sa Mindanao State University po nung linggo, inako pa ng IS, no, ng Islamic State. Pero ang ating AFP duda pa rin na kahit na bagamat inako na po ng Islamic State yung pambobombang naganap nung linggo, may pagdududa po ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas. What do you make of that, Professor? Una-una, wag po tayo mag-overreact sa nangyari sa MSU bombing noong December 3 dahil yung nangyari pong bombing ay exemption po yan sa current rule sa overall security situation sa BARM. Sa ngayon po sa BARM ay ang rule ngayon sa BARM, paramihan po ng mga terrorist fighters ay nagso-surrender. Yung mga dating member ng Abu Sayyaf Group, Mautig Group, ang Shah Khalifa Philippines, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ay nagso-surrender na po sa pamahalaan at nagkakaroon na po sila ng mga livelihood programs para po hindi na sila bumalik sa kanilang violent activities. Kaso may mga few remnants pa rin na merong strong intentions at nakadevelop ng capabilities to wreak havoc. Pero itong mga small remnants na to ay talagang small na lang po. Hindi na po sila aabot sa 40. Maliliit na lang po itong mga to. At sila po ay may continuing support ng Islamic State. Kaya nga nag-claim ng responsibility ang Islamic State dahil kahit na maliliit lang ang mga pwersa ng mga to ay sinusuportahan nila dahil globally, nagdi-decline na rin yung Islamic State. Kaya kahit na maliit na grupo yan, ay sinusuportahan nila at kaya kinlaim nila yung responsibility as part of their propaganda also to encourage others to join. Ito nga, bago po tayo magkaroon ng pag-uusap ngayon, ay nakikipag-usap ako sa aking mga sources on the ground at sinasabi ko, bakit pa nakakapag-recruit ang grupo na yan ng mga fighters nila samantalang ang dami ng mga original fighters na nagso-surrender. At ang sabi po sa akin, kaya po sila nakaka-recruit, ang tinututukan kasi ngayon nila ay yung mga bata, mga teenagers na pasaway, mga lumalabag sa utos ng mga magulang, yung mga matitigas sa ulo, yung ngayon ang kinilakuan, yung nakikita nila na vulnerable youth. Yung po ngayon ang tinatarget nila ngayon. Kaya nga po, yun ang ating pagtuunan ngayon ng pansin, na yung mga natitinang remnants ay ma-address para hindi na sila makapag-recruit. At ngayon po, yung sinasabi nyo na po kasi parang nag-create ng illusion na ang dami-daming grupo, no? Yung mga grupo na po yan, lahat po ng mga grupo rin, Mautig Group, ang Shah Khalifa Philippines, Abu Sayyaf Group, almost finished na po yung mga yan. Ang mga natitilang remnants na lang po ay bahagi ng mga grupo na to, pero meron po silang tinatawag na bagong grupo. Na mga remnants na mga grupo na to. Ang bagong grupo na ngayon, patay na rin doon sa nirelease nilang statement claiming responsibility for the MSU attack. Ang tawag po sa kanila ay Wilaya Philippines Dawliya Islamiyah or the Islamic State in the Philippines. So may last quick question. So sa tingin po nyo, isolated case po ito or magpapakitang gila sila at dadamihan pa po nila yung mga nila ng mga pagbobomba? Kung hindi po natin mapiprevent sila sa kanilang recruitment activities at hindi natin sila ma-deter sa kanilang mga planong magsagawa ng terrorist activities, ay kaya pa po nila. Kasi sa tingin ko po ang nangyari sa MSU, nalusutan po yung ating law enforcement authorities. Nalusutan po sila diyan dahil naging kampante po tayo dahil nga nakita natin ang dami nagso-surrender, ang dami nating gains sa counter-terrorism, na pati mga leader ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter Fighting Group nag-surrender na, at yung Abu Sayyaf Group sa Sulu and Basilan, on the run, hindi na sila makagawa ng violent activities. In fact, dineclare na ng province of Sulu and Basilan yung area nila na ASG free, at yung Lanao del Sur naman ay suportado na ng Bangsamoro government para magkaroon ng reconstruction. In fact, marami ngayong mga resources na dinidevote diyan para magkaroon ng development yung area na yan. So ang dami nating gains at tayo na-focus tayo sa West Philippine Sea, di ba? At they took advantage of that
situation to mount terrorist attack. Kaya nga sabi ko, kahit na marami tayong gains, marami tayong achievements, hindi pa rin natin tayo dapat maging kampante dahil meron pang natitirang mga ilan na kahit na maliit lang sila ay pwedeng makagawa ng malaking Oo. insidente. It just Ayun. takes one determined Oo, terrorist oo, to oo, wreak oo, havoc, oo, hindi po ba, oo, Professor? Opo, Oo. lone wolf terrorist nga lang po, pwede na po Oo kahit nga hindi po organisado, basta lone wolf lang yan, Correct. ay pwede pong makagawa. Pero ang kagandahan po ng sitwasyon natin ngayon, yung nangyari po sa MSU, ay hindi po yan general rule, exemption to the rule po yan. Ayan. Oo, that's The really good to hear. general rule Oo. right now, Oo. terrorist fighters are walking away from violence. They are leaving terrorism behind. Ayun.